Ang pinakamalalaking balita ngayong araw ng Sabado. Pagtapon ng bangkay sa isang kalye sa Maynila, kitang-kita sa CCTV. Mga suspect nabangga habang papatakas. Pangulong Duterte nakaharap ang sinasabing big-time drug lord ng Visayas na si Peter Lim at nag-iwan ng babala. Viral na to. Bus na walang pakundangan kung mag-swerve. Tricycle na nagka-counterflow. At truck na may human wiper, lahat di-approve sa LTFRB. Pantasya ng bayan na si Kim Domingo, ano kaya ang pasabog sa pagrampa niya sa FHM party? Mga nagkakakilig na tagpo ng tambalang Aldab, sinariwa sa pagdiriwang nila ng first anniversary. At hero dog na si Kabang, nakilala ang presidential son na si Baste Duterte. Magandang gabi po. Madugo pa rin ang magdamag sa gitna ng gera kontra droga. Bukod sa mga napatay sa magkakahiwalay na buy-bust operation, kabi-kabila rin ang mga summary execution. Ang bangkay sa isang kalye sa Maynila, nakatutok si Von Aquino. Kita sa CCTV ang kuliglig na ito na mabilis na inihulog ang sako na may laman palang bangkay ng tao sa panulukan ng Taft Avenue at Pedro Hill Street sa Maynila. Pero bago maka-U-turn, ang kuliglig nasalpok ng taxi at nahulog pa ang isang sakay nito. Humabol pa ang sakay ng kuliglig na mabilis humarurot paalis ng lugar. Ang bangkay sa sako ng isang lalaki, nakagapos ang mga kamay at nakatakip pa ng plastik ang mukha. May karatula na kasulat na talamak na user sa Lisiwag Tularan, kayo na susunod. Sa Diversion Road naman sa Binangon ng Rizal, natagpuan ng isang lalaking balot ng packaging tape ang mukha at nakatali ang kamay at paa sa likod. May lubid ding nakatali sa leeg nito. Patuloy ang investigasyon sa parehong kasong itinuturing ng mga biktima ng summary execution. 3 naman ang patay sa buy-bust operation sa Pandacan, Maynila. Ang umano'y tulak na si Rodolfo Valdez alias Ompong at mga kasama niyang sina Ryan Da Silva at Cesar Blanco. Nung arrestuin na namin, nagpaputok, napilitan kaming lumaban. Ang kinakasama ni Blanco, iginiit na nadamay lang siya sa operasyon. Pero nanindigan ng pulisya na sangkot sa kalakaran ng droga ang lahat ng napatay. Na-recover sa bahay ang mahigit 100,000 halaga ng shabu, 2 baril at 1 patalim. Dead on the spot din sa loob ng kanyang bahay sa Baseco compound ng isang lalaki na kinilala lang na alias Sunny, tulak daw ng droga. Nanlaban daw ito ng aarestuhin ng mga pulis sa ikinasang buy-bust operation. Nakuha sa kanyang 1 baril at ilang sachet na hinihinalang shabu. 3 lalaki rin ang inimbitahan ng mga pulis matapos abutan sa lugar ng mangyaring operasyon. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Bloke-bloke na marijuana ang nadiskubring iniwang nakasako sa isang bus terminal sa Maynila. At sa Laguna naman, 12 ang arestado sa malawakang operasyon kontra droga. Nakatutok si John Consulta. Kasama ang iba't ibang augmentation force sa Laguna, mahigit 100 pulis ang sumunod sa barangay Aplaya sa Santa Rosa, Laguna, pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Matapos ang mahigit 1 oras na implementasyon ng tinaguriang one-time, big-time. 12 suspect ang arestado, kabilang ang 6 na taong nasa listahan umano ng pusher of drugs watch list ng lungsod. 58 sachet ng hinihinalang droga ang nabawi sa operasyon, habang 36 na hinihinalang users ang dinala sa PNP Crime Lab Region 4A para sumailalim sa drug testing. Kakasuhan ng paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act ang mga nahuli sa operasyon. Sa Sampaloc, Maynila naman, mag-iihaw lang daw sana ang janitor na si Manny Balagtas nang mapansin ang isang sako ng tingnan. Tumambad ng 20 bricks ng umano'y marijuana na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Pebrero pa raw ngayong taon nang maiwan ang sako sa terminal ng bus pero wala pa rin nag-claim na may-ari. Iniimbestigahan na ang insidente. Arestado naman ang isang umanong drug lord sa Tagbilaran City, Bohol. Hindi na nakapalag sila kay Panalo Akulan ng abutan ng mga pulis sa bahay. Nadakip din ang kanyang kasamang si Alex Pangandaman na tubong Marawi City. Wala silang pahayag. Aabot naman sa 100 at 50 gumagamit at nagtutulak ng droga ang sumuko sa Marikina. Sabay-sabay silang nanumpang magabago. Sasailalim sila sa screening process para mabigyan ng pagkakakitaan. May rehabilitation center din para sa kanila. John Consulta, nakatutok, 24 oras.
Bus na walang pakundangan kung mag-swerve, tricycle na nagka-counterflow at jeep na malahari ng kalsada kung umatras sa tulay. Ilan lang yan sa mga viral na video na iimbestigahan ng LTFRB. Nakatutok si Dano Tingkungko. Malala na nga ang traffic. Sa araw-araw, dadagdagan pa ng mga pasaway na motorista. Viral ngayon ang mga motoristang tila walang pakialam sa batas trapiko. Gaya ng driver ng bus na ito na walang pakundangan kung mag-swerve. Ipinakita namin sa LTFRB ang video na kanila raw iimbestigahan. Walang overspeeding yan, no? We will not wait for an accident to happen. At kulay pa lang ng bus, alam na natin kung anong bus yan. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng kumpanya ng bus. Ang tricycle namang ito na mabilis na nga ang takbo, ang lakas pa ng loob na mag-counterflow. I don't know kung pinapayagan ng local government yung mga tricycle na yan sa highway, pero that's one problem. Maraming aksidente na i-involve ang tricycle dahil nasa highway. Sa New Panadero sa Maynila, tila aksidenteng naghihintay mangyari ang pag-atras ng isang jeep. Imbis na dahan-dahan, dire-diretso at mabilis pa itong umatras na parang ang driver ang may-ari ng kalsada. Something's wrong with the driver. No? Na mukhang mas gusto niyang umandar yung jeep niya ng papaatras kesa sa paabante. May pasahero ba? Meron. May pasahero siya. May nakita ring mali ang LTFRB sa ginagawa ng isang lalaki na nag-ala human wiper ng isang umandar na ang truck pero sige pa rin sa pagpunas ang human wiper na nakasampa sa ibabaw ng sasakyan. Napaka-importante na gumagana yung mga accessories katulad to. Iimbestigahan daw ng LTFRB ang mga viral video at ipatatawag ang mga sangkot na motorista na sinusubukan pa namin kunan ng panig. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. At kung may mga video kayong naisibahagi sa amin, maaaring magpadala ng mensahe sa aming Facebook page. Walang lisensya at hindi pala driver ng kanyang pinagtatrabahuan ang lalaking nagmaneho ng truck na umararo sa 4 na estudyante sa Maynila kahapon. Hinahanap na siya ng otoridad at nakatutok si JP Soriano. Isang araw matapos araruhin ng umaharurot na elf truck ang 4 na college students sa Legarda, Maynila, nagdiwa ngayong araw ng kanyang ika-19 na kaarawan sa ospital ang isa sa mga biktima, si Mika. Ang lalaking biktimang si Clarence Ocampo, inoperahan sa kanang kamay kanina. Hirap pa ring matanggap ng kanyang pamilya ang nangyari. He wants to be an engineer, and I think that's the saddest part because it's his arm, right arm, and he's right-handed. So, yun yung nabali. And most likely, titigil siya ng pag-aaral because he has drafting, he has to sketch. Ang gusto ko lang talaga makita yung driver para mabawasan naman kahit papano na malaman mo sa kanya yung side niya. Ang nakasagasang driver ni si Rafi Labong, napag-alamang wala palang lisensya at hindi talaga driver. Itinakas lang daw ng sospek ang truck ayon sa tindahan ng construction supplies na kanyang pinagtatrabahuhan. Imposible ho dahil bakit na lang nila paandarin nang hindi nila alam yon. Kaya na hindi kami naniniwala sa sinasabi nila. Hindi pa rin nagpapakita o nahanap si Labong. Muli naming pinuntahan ng Picasal Construction para alamin kung may impormasyon na ba sila sa kinaroroonan ni Labong, pero hindi na sila nakipag-usap sa amin. Samantala, inoobserbahan pa rin sa ospital ang biktimang si Daphne Lucero, habang discharged na ang biktimang si Eva Pareha. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Pumarap kay Pangulong Rodrigo Duterte ang negosyanteng si Peter Lim na itinuturong big-time drug lord sa Visayas. Iginit niyang hindi siyang Peter Lim na tinutukoy ni Duterte pero si Digong may babala. Nakatutok si Rida Reyes. Wala dyan. Kuning ang taga ha. Nagbanta yun na ipapatay taga. Tinuod lang ipapatay taga yun. Basta masilip na ako ang ganito. Sige, okay. Tiwasan taga yun. Tinuod lang. Tiwasan taga. Diretsahan ang babalang ito ni Pangulong Duterte nang humarap sa kanya ang negosyanteng si Peter Lim kagabi. Nakipagkita si Lim kay Duterte para itangging siya ang Peter Lim alias Jaguar na pinangalanan ni Duterte na isa sa mga big-time drug lord ng Visayas. Sa inilabas na video ng RTVM, sinabi ni Lim na suportado niya ang kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. I will not say, Mr. President, 100%
I would say 500%. Kaya payo ni Duterte kay Lim, sumailalim sa investigasyon. So you are not the Peter Lim. But I said, my suggestion is good. You go to the NBI, or you might want to pass the office of Secretary Calida, or sa Soldian, or ito si, si Vit Aguirre, sa Justice. Kusang loob mang lumutang, sabi ng PIDEA, He must prove his innocence. He's not yet off the hook. maliban kay Lim, may 3 drug personalities din daw na nagparamdam ng sumuko sa PIDEA. Muli ring binalaan ni Duterte ang mga opisyal ng pulisya at militar na nasasangkot sa mga transaksyon ng iligal na droga. The stability of government greatly depends on the law enforcement and the security forces. Nagbabala si Duterte sa mga empleyado ng gobyerno tungkol sa hindi pagsasayang sa pera at oras ng taong bayan. Taong nagbayad niyan. Hanggang ngayon gutom. They're committing stuff, ha? Hindi lang it's not clearly defined, but the act is actually swindling. Balak din ni Duterte na kausapin si PAGCOR Chairman at CEO Andrea Domingo para masigurong maipatutupad ang batas kontra sa pagpasok ng mga empleyado ng gobyerno sa mga kasino. Ang mahuhuli, sisibakin. Ganon din ang mga namamasyal sa oras ng trabaho. Sa problema naman sa basura at pagbaha, sinisi ni Duterte ang mga mayor. Bubuo raw siya ng special team na sisilip sa intelligence fund ng mga alkalde. Binalaan din ng Pangulo ang mga kapitan ng barangay na hindi umaaksyon sa mga reklamo ng taong bayan. Mula rito sa Davao City, Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! 3 CQ na nanggahasa umano ng estudyante sa UP Los Baños, arestado. Pampasaherong bus nagliyab sa SLEX. At pantasya ng bayan na si Kim Domingo, ano kaya ang pasabog sa pagrampa niya sa FHM party? Tutukan niyan dito sa 24 Oras Weekend. Nagliyab ang isang bus sa southbound lane ng SLEX malapit sa Bikutan Exit. Isinaram bahagi ng kalsada sa mga motorista. Nabalot ng maitim na usok ang bahagi na yan ng SLEX dahil sa sunog. Kuha ang video nitong Webes. Wala pang sagot ang pamunuan ng SLEX kung may mga nasaktan sa insidente at kung ano ang sani ng sunog. Arestado ang 3 gwardya ng UP Los Baños na nanggahasa raw sa 2 babae sa campus at isa sa mga biktima, estudyante ng universidad. Nakatutok si Isay Reyes. Hindi makalimutan ni Kathy at Edna, hindi nila tunay na mga pangalan, ang pait na sinapit sa kamay ng 3 security guards ng UP Los Baños. Magkahiwalay na ginahasa ng mga suspect na sina Rodrigo Landicho, Roberto Cañete at JV Taize ang 2 babae. Gabi ng April 28, habang naglalakad sa loob ng UP campus si Kathy, bigla raw siyang tinutukan ng kutsilyo ng isa sa 3 at pinagsamantalahan. Nakakaramdam din po ako ng galit tsaka po ng takot kasi po nakatrauma po yung ginawa nila sa akin. Sobrang mali po kasi po sila po yung dapat na nagsisecure po sa amin. Hapon naman noong June 14, habang naglalakad sa barangay Maahas, biglang tinutukan ng kutsilyo at sinakay ng 3 si Edna sa isang sasakyan at sakay na buso. Parang minamatyagan na po niya ako sa malapit sa bahay namin. Nasakyan pa lang po, ginagawa na po niya yung Nahuli ang 3 sa one-time big-time anti-drugs operation ng Los Baños Police kagabi. Nakuha sa kanila ang ilang baril, fragmentation grenade, balisong at pakete ng shabu. Nang imbestigahan sila, doon lang na lamang sila ang suspect sa panggagahasa sa 2 biktima. Yung mga drug gumagamit ng legal na droga at nag-ano din sa drug trade. Payo ng pulisya sa mga security agency, mag-ingat sa pagkuha ng kanilang mga tauhan. Maaring dumulog sa tanggapan ng Los Baños Police ang iba pang posibleng na biktima ng mga suspect. Isay Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kumpirmadong rarampa sa FHM party this July ang kapuso pantasya ng bayan na si Kim Domingo. Si Kim may pasabog daw sa kanyang outfit. Watch this.
Dahil pasok si Kim Domingo sa 2016 Top 10 Sexiest list, hindi na raw nag-alangan ang Kapuso Pantasya ng Bayan at agad umuo sa imbitasyong rumampa para sa FHM party ngayong buwan. As a first-timer, number 9 kagad yung spot ko sa FHM. So, thank you. Yun. Sobrang thank you sa inyo. Matagal na raw pangarap ni Kim na rumampa at tanghaling isa sa mga sexiest Pinay sa bansa mula na mag-post bilang December 2015 cover girl. Hindi raw mabibigo ang fans dahil puspusa na ang kanyang paghahanda mula diet hanggang sa susuoting sexy outfit. Tinanggal ko yung paborito ko, yung rice. No rice, tapos ayun, medyo bawas din ng pagkain. Fish, gulay, yan, tapos workout. Hands-on si Kim sa magiging overall look. Outfit pa lang daw, pamatay na. Ngayon kasi parang gown, naka-gown kami pero may skin pa din talaga. Susunod, ambasador na si Kabang nakaharap si Baste Duterte at ang unang anibersaryo ng tambalang Aldab. Walang patid na pagtutok dito sa 24. Son na si Baste Duterte at ang hero dog na si Kabang sa Davao City. Kaisa si Baste sa pagsusulong ng responsible pet ownership. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pagdating pa lang sa airport, mainit ng sinalubong ng mga Davaoenyo ang hero dog na si Kabang, ang asong napingas sa mukha nang iligtas ang 2 bata. Kasama sa mga nag-welcome sa kanya ang mga asong sina Pasyo, Stacy at Bingo, mga na-rescue ng isang animal welfare group sa lungsod. Sa Davao City Hall, pinagkaguluhan din si Kabang. Nakilala rin ng Ambassador of Goodwill for Responsible Pet Ownership ang presidential son na si Sebastian Baste Duterte. Tumulong si Baste at pamilya niya sa Team Kabang para isulong ang responsible pet ownership at rabies awareness. Umaasa rin ng Team Kabang na bibigyan ng Administrasyong Duterte ng pansin ang mga isyu kaugnay sa animal welfare sa bansa. Sa isang seminar sa lungsod para sa pet owners at special dogs, nagmistulang guest of honor si Kabang. Kasama roon ang survivor dog na si Pacquiao, isang aspin na nakilala rin matapos barilin nitong Enero. We wanted to raise awareness sa pag-aalaga ng aso, sa rabies awareness also. At the same time, we wanted to teach them kung ano ba yung nasa sakop na batas regarding sa mga aso at pusa. Bumisita rin si Kabang sa isang foundation na tumutulong sa mga bata. Kasama niya roon si Bubbles, ang senior pug ng squad. 4 na araw na natili si Kabang sa Davao. Binansagang hero dog si Kabang matapos niyang iligtas ang 2 batang buntik ng masagasaan ng motorsiklo noong 2011. Napinga sa mukha ni Kabang pero dahil sa ipinakita niyang kabayanihan, bumuhos ang tulong para siya'y maoperahan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Unti-unti na raw bumabalik sa normal ang sitwasyon sa Turkey matapos magkudita ang mga sundalo roon. Ayon sa ating ambasador sa Turkey, wala namang napaulat na nadamay na Pilipino. Gusto ng mga sundalong alisin sa pwesto si Turkish President Tayyip Erdogan at magpatupad ng martial law. Dala nilang ilang tangke, may ilan pang nagpaputok ng baril. Pero napigilan sila ng mga nagprotestang sibilyan. Nanawagan kasi si Erdogan sa publiko na magkaisa at ipakita ang kapangyarihan ng demokrasya. Naresto may 1,000 sundalong sangkot sa gulo sa ulat ng local media roon na nakalap ng news agency na Reuters. 9 na po ang nasawi dahil sa kaguluhan. Up next, behind the scenes sa di malilimutang plywood na humarang noon kina Alden at Yaya Dub, ipinakita sa first anniversary ng Aldab. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Kilig galore na naman sa kalye-serye ngayong first anniversary ng tambalang Aldab. Si Lola ni Dora may pasabog tungkol sa pagkatao ni Divina. Watch this. Eksaktong 1 taon na magsimula ang split-screen love story ni Alden at Yaya Dub. Naalala niyo ba ng unang magkaharap sina Alden at Yaya at literal na hinarangan ng plywood ng nooy basag trip na si Lola ni Dora? Kanina, ipinakita ni Lola ang behind the scenes sa paglalagay niya ng plywood. Rumampa pa ang karakter ng kalye-serye na parang entourage ng nag-alagrooming bride na sina Alden at Divina.
Ibinunyag din ni Dora na ginawa niyang kunwaring yaya si Divina para itago sa ama nitong si Dodong. At hindi raw Divina ang totoong pangalan ni Yaya. Si Divina at si Men ay iisa. Mapayaya Dab, Mapadivina, Main Mendoza, kahit sino pa siya. Siya lang naman ang laman ng puso ko. Binigyan ni Lola ang Aldab at ang Dabarkad sa Broadway ng padlock na simbolo raw ng pag-alala sa mga nangyari at aral ng kalye-serye. Bukod kina Alden at Maine, nagpakilig din sa anniversary episode ng kalye-serye ang ilang singers kasama na si Brian White na kumanta ng God Gave Me You. Hindi rin syempre mawawalang Imagine You and Me, sinamahan pa sila sa EB stage ng ilang Aldab fans. Himala itong nangyari sa buhay nating dalawa. And ako, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na nandito ka ngayon sa harap ko, nakasama kita. At huwag kang mag-alala, Mengay. Hindi kita pababayaan. Happy na sanang ending ng episode, pero si Lola ni Dora, dinukot. Lola! May kumintam kay Lola! Sa Twitter number 2 trending topic worldwide ang hashtag na Aldab First Anniversary na may customized emoticon pa. Ang Spotify Philippines naman nakibati rin sa anniversary ng Aldab. And that's it for my chika this Saturday night. Ako po si Katati Bayan. Pia, Jiggy. Salamat, Kata. At yan po ang mga balita ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako si Jiggy Manica, dito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.